Ito ay isang nakamamanghang at halos hindi ka pani-paniwalang kwento. Ito ay tungkol sa nag-iisang anak na babae ng isang bilyonaryong Qatari na lumaki sa labis na kayamanan at luho, isang bata na nakukuha ang lahat ng naisin at nagagawa ang lahat ng gusto niya. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang kanyang pag-uugali. Nang makita ng kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanilang anak, sila ay natigilan. Sa una, nagalit silang nagtanong, ang kahirapan ba ay nakakahawa? Ngunit ang mas nakakagulat ay ang buong pagbabagong ito ay nangyari sa maikling panahon lamang ng 3 taon na ginugol niya sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nakita niya sa Pilipinas? At ano ang tuluyang nagpabago sa kanya? Pakinggan natin ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Bago tayo magsimula, mangyaring maglaan ng 1 segundo upang mag-like at mag-follow para magbigay inspirasyon sa paggawa ng susunod na video. Kaya, simulan na natin. Hindi ko kailangan ng limousine. Sasakay ako sa LRT, MRT. Nang makita ko ang mensaheng ito, halos nahulog ang aking cellphone sa sobrang gulat. Ang LRT, MRT. Para iyan sa mga ordinaryong tao at iyan pa ang gusto ng anak ko. Mahal, baliw na ba si Fatima? Inabot ko ang cellphone sa aking asawa. Naghihintay kami sa pribadong lounge ng Doha International Airport sa Qatar para sunduin ang aming anak. Ito ang una niyang pag-uwi sa loob ng 3 taon. Ang mga tauhan ay may dalang marangyang buke ng bulaklak at ang itim na limousine ay naghihintay sa labas ng paliparan. Ang lahat ay perpekto, ngunit nakatanggap kami ng isang walang kabuluhang mensahe. Sa una, hindi nakapagsalita ang aking asawa, pagkatapos ay tumawa. Nagbibiro lang siguro ang bata. Ngunit may pumasok pang isang mensahe. Seryoso po ako, hindi ko na kailangan ng limousine. Uuwi po ako gamit ang LRT, MRT. Halos himatayin ako. Ang aming anak na babae ay sasakay sa pampublikong sasakyan at mag-isa pa, walang bodyguard. Ang subway sa Doha ay ginagamit ng mga karaniwang tao. Dahil ito sa Pilipinas, sabi ko sa aking asawa, hindi sana natin siya pinadala sa bansang iyon. Buntong hininga ang aking asawa. Umuwi na tayo. Walang silbi ang paghihintay. Matagal naming hinintay si Fatima, ngunit sa huli, umalis kami sa paliparan, iniiwan ng isa sa mga bodyguard. Umuwi kami ng walang kasama. Tiningnan kami ng mga tao na may pagtataka, tila nagulat na hindi namin kasama ang aming anak. Balisa akong nakatitig sa orasan sa sala. 1 oras, 2 oras ang lumipas, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ng katulong ang pinto. Naroon si Fatima. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas o may dalang designer bag, kundi nakasuot lang ng simpleng maong at puting t-shirt, may dala-dala lang na isang maliit na suitcase. Nandito na po ako, Tainay, magalang na ba ni Fatima? Nag-alis siya ng sapatos at maayos itong inilagay sa sulok ng pasilyo. Aabutan sana siya ng yaya para tulungan sa bagahe, ngunit umiling si Fatima. Huwag na po, kaya ko na po. Sa sandaling iyon, hindi ko malaman kung panaginip ba ito o totoo. Si Fatima noon ay hindi kailanman nagdala maging ng sarili niyang handbag. Pumasok si Fatima sa sala ng natural at umupo sa harap namin. Kamusta ang buhay mo sa Pilipinas, anak? Tanong ko ng may pag-aalinlangan. Ngumiti ng malawak si Fatima. Ang ngiti niya ay tila tapat at dalisay. Walang anumang layunin o pagkukunwari. Marami po akong natutunan, Nay. Mahirap po ilarawan sa salita. Sinuri kong mabuti ang mukha ng aking anak. Walang makeup, maayos ang buhok. Ang pinakamahalaga, nagbago ang mga mata niya. Ang dating kayabangan at kawalang kabuluhan ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malalim. Sige, magpatuloy tayo. Kamusta ang LRT, MRT? Tanong ng aking asawa. Napaka-konbinyente po, Tay. Mula sa airport, 30 minuto lang po papunta sa lungsod. Nakikita ko pa ang tanawin. Ang pinakamahalaga, huminto sandali si Fatima at ngumiti. Nakumpirma ko po na kaya kong gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Ito ba ang parehong nag-iisang prinsesa na pumunta sa Pilipinas 3 taon na ang nakakaraan? Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Nagtataka kung paano nagbago si Fatima. Naaalala ko pa ang araw na nagdesisyon siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan akong magsimula doon. Si Fatima ay tunay na anak ng mataas na uri ng lipunan ng Qatar. Pinalaki siya na may espesyal na pagtrato mula nang ipanganak siya. May mga tagapagsilbi siya palagi at ang bawat pangangailangan niya ay agad na natutugunan. Ako mismo ay lumaki sa ganitong uri ng kapaligiran, kaya pakiramdam ko ay normal lang iyon. Maaga pa lang,
Natuto nang huwag makipagtitigan si Fatima sa iba. Kapag nakikipag-usap siya sa mga yaya, bahagyang nakatingala ang kanyang ulo, nakatingin sa malayo at gumagamit ng utos sa halip na direktang pag-uusap. Hindi siya nagsasabing pakiabot po ng tubig, kundi tubig, at may magdadala na agad sa kanya ng tubig. Ang ganitong paraan ng komunikasyon ay normal sa aming bahay. Isang araw, nahumaling si Fatima sa isang bandang Pilipino at sa isang mang-aawi. Kapag pumasok ka sa kanyang silid, ang musika lamang nila ang maririnig. Matapos punuin ang pader ng mga poster, inihayag niya na mag-aaral siya ng Filipino. Sa una, inakala ko na ito ay isang pansamantalang hobby lamang ng isang teenager. Ngunit nagbago ang sitwasyon noong ika-16 na kaarawan ni Fatima. Inarkila namin ang pinakamarangyang hotel, nagdaos ng engrandeng pagdiriwang, inanyayahan ang mga kaibigan, kamag-anak at maging ang ilang miyembro ng royal family. Ang lahat ay perpekto. Habang masayang nagaganap ang party, lumapit sa akin si Fatima at bumulong. Nay, maaari po ba nating imbitahan ang Ben? Ben dito? Kaarawan ko po ito. Natigilan ako. Mag-iimbita ng isang national level na banda na parang nag-order lang ng pizza? Fatima, hindi maaari iyan. Sobrang abala sila. Agad na sumama ang mukha ni Fatima. Bakit po? Problema ba sa pera? Sabihin niyo po kay tatay. Bayaran na lang po natin sila sa pera nila, di ba? Hindi ako nakapagsalita. Nagulat ako at na-realize kung paano tiningnan ng aking anak ang mundo. Sa mga mata ni Fatima, lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera at lahat ay maaaring bayaran. Noong gabing iyon, matapos ang party, seryoso kaming nag-usap ng aking asawa. Mahal, nakikita mo ba kung paano siya makitungo sa iba? Ang ugali niya ay tila ipinanganak ang lahat para sa kanya. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Naaalala mo ang nakilala ko noong pumunta ako sa Maynila para sa business trip? Ang pangulo ng kumpanyang iyon ay kumakain sa kantin, kasama ang mga empleyado, nag-iigib ng sarili niyang inumin gamit ang sariling baso. Ang mas nakakabilib. Huminto sandali ang aking asawa. Ang anak niya ay sumasakay sa LRT, MRT, papunta sa paaralan. Noong gabing iyon, nagdesisyon kaming ipadala si Fatima upang mag-aral sa Pilipinas. Ang layunin ay hindi para sa edukasyon, kundi upang matutunan kung paano mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Siyempre, mariing tumutol si Fatima. Ayaw niyang mawalay sa kanyang mga kaibigan. Bakit niyo po ako ipapadala sa malayo ng mag-isa? Nang makita niyang desidido kami, ginamit niya ang kanyang huling alas. Makikita ko po ba si Moira sa Pilipinas? Pinigilan ko ang aking tawa at sinabi, sino ang makakaalam? Ang Maynila ay hindi maliit na lungsod, ngunit kung swertehin ka, baka makita mo. Pumunta si Fatima sa Pilipinas, at pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya bilang isang ganap na bagong tao. Ang unang 2 o 3 buwan, matapos umalis si Fatima ay napakatahimik. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang bakanting silid, nakararamdam ako ng kalungkutan. Ang mga tawag sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang mga kaibigan o buhay sa paaralan, ang sagot niya lang ay, medyo maayos po. Nagsimula akong mag-alinlangan kung tama ba ang pagpapadala sa kanya sa Pilipinas. Nagdesisyon akong makipag-ugnayan sa host family sa Pilipinas at ang natanggap ko lang na tugon ay, mabait siya, medyo tahimik, pero maayos siyang nag-adjust. Inalo ako ng aking asawa na kailangan lang ng aming anak ng oras para mag-adjust. Isang araw, nagpadala ng litrato ang bodyguard na inupahan ko. Nang makita ko ang litrato, napigil ko ang aking hininga. Sa litrato, si Fatima ay nakasuot ng uniforme ng paaralan at nakapila sa kantin ng paaralan. Nakatayo siya ng may tamang distansya mula sa taong nasa harap niya at naghihintay ng pagkain ng natural. Ang pinakamahalaga, ngumingiti siya isang tapat na ngiti, walang pagkukunwari. Sa tabi niya, may isang Pilipinong kaibigan na nakikipag-usap sa kanya. Ipinakita ko ang litrato sa aking asawa. Tiningnan niya rin ito ng may pagtataka. Pagkatapos ay ngumiti. Nagbabago na siya. Pagkatapos noon, patuloy na nagpadala ng mga litrato. Nakita si Fatima na nagbigay ng upuan sa isang matanda sa LRT, MRT, bumibili ng inumin sa convenience store at naghahati sa kaibigan at maging ang pagpulot ng basura sa kalye at itinatapon sa basurahan. Lahat ng pag-uugali ay tila natural, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kusang loob.
Pagkalipas ng 6 na buwan, sa isang video call kay Fatima, nasaksihan ko ang isang nakakamanghang tanawin. Nagsasanay siya para sa isang Filipino speech contest. Ang dating Fatima ay hinding-hindi gagawa ng isang bagay na may panganib na magkamali sa harap ng iba. Siya ay isang bata na hindi man lang susubukan kung hindi ito magiging perpekto. Ngunit si Fatima sa video call, kahit pa nauutal, ay ngumingiti at nagsisimulang muli. Tinanong ko siya, "Ayos lang ba sa iyo na magkamali?" Madaling sumagot si Fatima, "Sa Pilipinas po, ang paggawa ng pagkakamali ay patunay ng pag-aaral. Walang sino man ang nagtrato sa akin na parang isang prinsesa. Sa una, nagalit po ako at nalungkot, pero ngayon, mas komportable ako." Lumipas ang 1 taon, 2 taon. Nakikita lang namin ang aming anak sa pamamagitan ng video call. Hindi umuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga holiday. Sabi niya, magta-travel siya kasama ang mga kaibigan o makikipag-bonding sa host family. Kahit nalulungkot akong makita iyon, sa kabilang banda, patunay iyon na nag-adjust ng maayos ang aking anak sa bagong mundo. Lumipas ang 3 taon. Sa wakas, nakabalita kami na uuwi na si Fatima para mag-aral sa kolehiyo sa Qatar. Iyon mismo ang araw na ito, ang araw na tinanggihan niya ang limousine sa paliparan at sinabing sasakay siya sa LRT-MRT pauwi. Sa oras ng hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang silya. Nang ihatid ng katulong ang pagkain, bahagya siyang yumuko at nagsabi, "Salamat po." Nang makita ang pagtataka ko, nagkibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, normal po ang pagbati na iyan. Ipinapakita po niya ng pasasalamat sa pagsisikap ng taong naghanda ng pagkain. Noong gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin?" Tiningnan ng aking asawa ang langit sa gabi sa labas ng bintana at sumagot, "Hindi ko pa alam, ngunit nagsimula na ang pagbabago." Kinaumagahan, maaga akong nagising at bumaba sa kusina. Nagtitimpla na ng kape si Fatima. Ang coffee machine namin ay isang mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong button at knob, ngunit gamay na gamay ni Fatima ang paggamit nito. "Ang aga mo anak, anong ginagawa mo?" tanong ko. Ngumiti ng malawak si Fatima. "Ay nay, gusto niyo po bang magtsaa? Sa Pilipinas po, ganito po ang iniinom ko tuwing umaga. Maingat kong sinuri ang aking anak. Maayos ang buhok, walang makeup, at nakasuot ng simpleng damit pantulog. Ang dating Fatima ay nag-aayos at nagsusuot ng designer clothes kaagad paggising. Nagdala si Fatima ng 2 tasa ng mainit na tsaa sa balkonahe. Magkatabi kaming umupo, inaarawan ng sikat ng araw sa umaga at umiinom ng mainit na tsaa. Ito ang kauna-unahang tahimik na sandali ko kasama ang aking anak sa loob ng matagal na panahon. Tinanong ko siya kung paano ang buhay niya sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima at nagsimulang magkwento. Sa una po, lahat ay iba. Maliit na silid, matigas na kama, sumasakay sa LRT, MRT, papunta sa paaralan tuwing umaga. Pero dahan-dahan po, nakapag-adjust ako sa bagong kapaligiran. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita niya ang isang estudyante na nagbigay ng upuan sa isang matanda sa LRT, MRT at hinangaan niya kung paanong ang ganoong kilos ay itinuturing na normal ng mga tao sa paligid. At natural na ginaya niya ito. Inamin din niya na sa unang 2 o 3 buwan, umiiyak siya gabi-gabi. Ang pagtrato sa kanya bilang isang ordinaryong estudyante, hindi isang espesyal na pagtrato, ay labis na nagpalungkot sa kanya. Ang host family ay tinrato siya bilang isang miyembro lang ng pamilya. Nagulat siya nang marinig niyang kailangan niyang labhan ang sarili niyang damit. "Kaya paano ka naglaba?" tanong ko. Sabi ni Fatima, sa una ay tumanggi siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Na-inspire siya nang makita niya si Ate Maya, ang anak ng host family, na kahit ang tatay niya ay isang executive ng malaking kumpanya, normal pa ring ginagawa ang sarili niyang gawaing bahay. Ang halaga po ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho para sa atin, kundi sa kung paano po tayo makikisama ng maayos sa ating kapwa. Nang marinig ko iyon, humanga ako ng labis. Tila natutunan ng aking anak ang isang bagay na hindi namin maituro sa kanya. Nang tanungin ko siya tungkol sa buhay niya sa paaralan, sabi ni Fatima na sa una ay mahirap dahil sa wika, ngunit dahan-dahan ay gumaling. Nagsimula siyang matuto ng mga pangunahing bagay, tulad ng pagpila habang kumakain. Tinitingnan ng mga kaibigan niyang Pilipino ang mga bagay na ito bilang normal.
Ngumiti si Fatima at nagkuwento ng isang maliit na detalye. Noong sinabi niya sa kaibigan niyang Pilipino, "Huwag mong hayaang matandaan ko ang mukha mo," na isa sanang banta, nagtataka ang lahat ng tumingin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ate Maya na iyon ay isang bastos na pananalita at ang paggalang sa isa't isa ay ang Filipino way. Tumawa rin ako. Ang dating Fatima ay magagalit kung pinagsabihan siya ng ganoon, ngunit ngayon, ikinuwento niya ito bilang isang kawili-wiling alaala. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sabi ni Fatima, gusto niyang maglakad-lakad sa Doha. Sa Pilipinas, madalas siyang maglakad at gusto rin niyang subukan ang pampublikong sasakyan. Palagi kaming sumasakay sa kotse na may driver. Nagulat ako sa sagot na ito. Tinawag ko ang driver para ihanda ang kotse ngunit umiling si Fatima. "Wag na po, Nay. Gusto kong maglakad. Iyon lang po ang tunay na paraan para maranasan ang lungsod." Sa huli, nagdesisyon akong sundin ang suhestiyon ni Fatima. Sabi ng aking asawa, sasama siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon na lumabas kami ng bahay ng walang driver. Ang umaga sa Doha ay mainit at maalinsangan, ngunit tila hindi nag-aalala si Fatima. Sabi niya, ang init sa Pilipinas ay parehong mainit at maalinsangan, kaya kaya niya ang init na ito. Habang naglalakad sa mga kalye ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat sa isang bagong pananaw, ang mga tindahan sa gilid ng kalsada, ang mga taong nagdaraan, at maging ang mga tile sa sahig. Minsan, humihinto siya upang kumuha ng litrato. Ang pag-uugaling ito ay kakaiba. Ang dating Fatima ay halos hindi napapansin ang kanyang paligid. Pagkatapos maglakad ng mga 1 oras, itinuro ni Fatima ang isang maliit na coffee shop. Ito ay isang ordinaryong lokal na coffee shop, malayo sa mga mararangyang restaurant na madalas naming puntahan. Tila nag-aalangan ang aking asawa, ngunit pumayag siyang sundin ang suhestiyon ni Fatima. Pagpasok namin sa coffee shop, maraming mata ang nakatingin sa amin. Bihira para sa mga Qatari elite na pumunta sa isang lugar na tulad nito. Hindi nag-alala si Fatima sa mga tingin na iyon. Nag-order siya ng 3 Arab coffee para sa kanyang sarili. Noon, palagi kaming nag-order para sa kanya. Ang natural na pag-uugaling ito ay nagulat sa akin. Sabi ni Fatima, "Sa Pilipinas, kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa mula sa pag-order ng pagkain hanggang sa pagbabayad o maging ang paghuhugas ng plato." Habang umiinom ng kape, nag-usap kami tungkol sa mga pagbabago sa Qatar, ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago matapos ang World Cup, at ang mga balita sa pamilya. Sa gitna ng usapan, binanggit ni Fatima ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao o puso na nangangahulugang ang ugnayan at pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang lola ng host family ay palaging nagbabalat ng mangga para sa kanya. Nagtanong ang aking asawa, "Hindi ba iyan katulad ng Arab custom ng pagtanggap ng bisita?" Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba. "Ginagawa lang namin iyon para sa mga bisita o mga taong may mataas na katayuan. Ngunit sa Pilipinas, ginagawa nila iyon para sa lahat, maging ang bus driver, convenience store staff, o ang janitor sa paaralan." Ang mga salita ni Fatima ay nagpaisip sa akin ng malalim. Sa aming bahay, halos hindi napapansin ng mga katulong. Ang pagbabago kay Fatima ay hindi lamang panlabas, kundi isang pagbabago sa pananaw sa mundo. Pag-alis sa coffee shop, nagtungo kami sa lokal na pamilihan ng Doha. Doon, nakipag-usap at nakipagtawaran si Fatima sa mga tindero. Hinding-hindi ko naisip na magpapakita ng ganitong pag-uugali ang aking anak. Ang dating Fatima ay bumibili nang hindi man lang nagtatanong ng presyo, o mas tama, hindi pa siya nakarating sa ganitong uri ng lugar. Habang naglilibot sa pamilihan, huminto si Fatima nang matagal sa isang maliit na tindahan ng handicraft. Ito ay isang tindahan na nagbebenta ng mga Qatari traditional jewelry. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ng tindahan ay kahanga-hanga. Ang dating Fatima ay hindi nakikipag-usap sa mga tindero, kundi hindi man lang nagtatangkang makipagtitigan. "Ang ganda po ng kuwintas na ito. Kayo po ba ang gumawa, Lola?" tanong ni Fatima sa may-ari energy tindahan. Nagulat ang may-ari, ngunit ngumiti ng malawak at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang pag-uusap, muli akong namangha sa pagbabago ng aking anak. Si Fatima ay nakikinig ng taimtim sa kuwento ng may-ari. Sa huli, binili ni Fatima ang kuwintas,
Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang proseso ng pagtawad, kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari. Napakagaling po ng gawa. Maraming salamat po. Nang makita ko ang eksenang iyon, na-realize ko kaagad na ang kahulugan ng pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na nakatanim sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi natutunan ni Fatima sa mga espesyal na kurso o lecture, kundi natutunan niya sa pamumuhay ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pauwi, nagsuggest si Fatima, "Nay, Tay, bukas po, sumakay tayo sa LRT, MRT ng magkakasama." Nagtinginan kami ng aking asawa at tumango ng may ngiti. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog, ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon. Nagbago na ang aking anak, ngunit may feeling ako na ang pagbabagong ito ay magdadala rin ng mabuti sa aming pamilya. Gaya ng sinabi ni Fatima tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nagsimula akong mag-isip tungkol sa kung paano ko mas pahahalagahan ang ugnayan sa pagitan ng mga tao. Kinaumagahan, nagtungo kami sa estasyon ng LRT, MRT, gaya ng napagkasunduan. Tila medyo nag-aalala ang aking asawa, ngunit nang makita ang kumpiyansa ni Fatima, tila gumaan ang pakiramdam niya. Sa totoo lang, excited din ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay ako sa pampublikong sasakyan matapos sumakay sa mga limousine at mararangyang sasakyan sa buong buhay ko. Kailangan po nating bumili ng tiket dito. Dinala kami ni Fatima sa automated ticket machine. Mabilis siyang gumamit ng daliri sa screen, pumili ng destinasyon, at nagbayad. Ang kilos niya ay napaka-natural, tila matagal na niya itong ginagawa. Nang makarating kami sa platform ng tren, iba't ibang uri ng tao ang nagtipon, mga manggagawa, estudyante at pangkalahatang publiko. Lahat sila ay nasa iisang espasyo. Ang tanawing ito ay medyo bago para sa amin. Ang aming pamilya ay palaging nasa magkahiwalay na espasyo, hiwalay sa iba pang uri. Nang dumating ang LRT, MRT, natural kaming pinapasok ni Fatima. Kahit medyo masikip, hindi siya nataranta. Nang makahanap kami ng upuan, sabi ni Fatima, mas komplikado pa po ang tren sa Maynila. Sa rush hour, masikip po talaga, wala na pong mapagtayuan. Sa espasyong puno ng tao, tiningnan ko ang Doha sa isang bagong perspektibo, mga tanawin ng lungsod na hindi ko pa nakikita, mga tunog na hindi ko pa naririnig, mga pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Ang lahat ay bago. Masaya po, di ba? Tanong ni Fatima. Lahat po tayo ay nasa iisang espasyo, nagbabahagi ng parehong karanasan. Tinatawag po ito ng mga Pilipino na diwa ng komunidad. Tumango ang aking asawa. Oo, talagang ibang pakiramdam. Sumakay kami sa LRT, MRT papunta sa isang shopping mall sa Doha at nagdesisyon na kumain ng tanghalian sa isang ordinaryong restaurant, hindi isang marangyang restaurant, kundi isang lugar na popular sa mga lokal. Pinili ni Fatima ang menu at nag-order ng mag-isa. Nang dumating ang pagkain, mahina siyang nagsabi, "Kakain na po kami. Sa Pilipinas po, sinasabi po iyan bago kumain, bilang pagpapakita ng pasasalamat sa chef at sa mga sangkap." Matapos kumain, sabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain," at inayos ang mesa. Nadama ko na ito ay isang bagong bagay. Sa aming bahay, hinding-hindi namin ginagawa iyon. Habang naglalakad sa shopping mall, ikinuwento ni Fatima na marami siyang natutunan sa Pilipinas mula sa life skills hanggang sa interpersonal skills. Ang partikular na nakakabilib ay ang sinabi ni Fatima tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Ang mga Pilipino po ay napakahusay sa pagmamasid sa nararamdaman ng isa't isa. Sa una, inisip ko na nakakainis, pero pagkatapos, nalaman ko na iyon ay pakikiramdam, isang paraan para hindi maging awkward ang iba at magkaroon ng harmoniya. Pauwi sa gabi, mahinang nagsalita si Fatima. Sa totoo lang po, noong bago ako sa Pilipinas, sobrang nagdusa po ako. Ang boses ni Fatima ay puno ng katapatan. Lahat po ay bago. Walang nagtrato sa akin ng espesyal. Sa unang buwan, umiiyak po ako gabi-gabi. Gusto ko nang umuwi dito. Nagulat ako at nagtanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Ngumiti ng bahagya si Fatima. "Kung sinabi ko po, susunduin niyo po ako, di ba?" Pero habang tumatagal, nagbago po ako. Ang pagkakaroon ng sarili kong espasyo at oras ay nakaramdam po ng kalayaan. Hindi bilang anak ng isang tao, hindi bilang miyembro ng isang pamilya, kundi bilang isang Fatima. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng sakit. Na-realize ko lang ngayon na ang reputasyon at katayuan ng aming pamilya ay naging pasanin kay Fatima.
Gusto naming palakihin ang aming anak bilang isang espesyal na tao, ngunit iyon ang nag-iisa kay Fatima. Pagdating sa bahay, agad akong nagtanong, iniisip mo pa ba ang Pilipinas ngayon? Nag-isip sandali si Fatima, pagkatapos ay tumango. Opo, pero sa tingin ko po, saan man ako naroon, kaya kong gamitin ang mga natutunan ko. Noong gabing iyon, malalim kaming nag-usap ng aking asawa tungkol sa kung tama ba ang kapaligiran na ibinigay namin kay Fatima. Maraming ideya ang pumasok sa aking isip. Nakakapagtaka. Iyon din ang iniisip ng aking asawa. Ang natutunan ni Fatima mula sa Pilipinas ay tila hindi lamang tungkol sa manners o kalayaan, kundi tungkol sa ugnayan ng mga tao kung paano mamuhay ng magkakasama sa lipunan. Kinagabihan, nag-usap kami tungkol sa pagbabago ni Fatima at sa sarili naming buhay ang paraan ng pamumuhay namin, ang ugali namin sa mga nasa paligid namin, at ang pinakamahalaga, kung ano ang tunay na mahalaga sa ugnayan ng iba. Kinaumagahan, nagbigay si Fatima ng isang hindi inaasahang mungkahi. Tay, Nay, ngayong weekend po mag-volunteer po tayo? Sa una hindi ko maintindihan. Volunteer? Marami na tayong donasyong pera, pero hindi pa tayo naglalaan ng oras o pagsisikap sa mga volunteer activity. Anong volunteer activity? Tanong ng aking asawa. Sa volunteer center po sa labas ng Doha, makakatulong po tayo sa pamamahagi ng pagkain. Sa Pilipinas po, madalas ko po itong ginagawa kasama ang mga kaibigan ko. Nag-alinlangan ako. Ang personal na pakikipagkita sa mga volunteer at paggawa ng service work ay isang bagay na hindi ko pa naisip. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tumanggi. Sige, subukan natin, kumindat sa akin ang aking asawa. Kaya nagdesisyon kaming mag-volunteer noong weekend na yon. Inihanda ni Fatima ang lahat, nakipag-ugnayan sa center, nagtakda ng oras at nagtanong kung paano kami makakatulong. Ang pag-uugali niya ay tila napaka-mature. Pagdating ng weekend, iba ang suot namin, hindi mamahaling damit o alahas, kundi simpleng casual clothes. Habang papunta sa volunteer center, nakaramdam pa rin ako ng kaba dahil ito ang kauna-unahan kong karanasan. Nang makarating kami sa center, mainit kaming tinanggap ng volunteer coordinator. Tila nagulat siya nang makilala niya kami, ngunit natural na nagpatuloy si Fatima sa pag-uusap. Marami po akong volunteer activity na nagawa sa Pilipinas, kaya sumama po ako kasama ang aking mga magulang. Paano po kami makakatulong? Hiniling sa amin ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kusina. Nagsuot kami ng apron at pumasok sa kusina. Hindi komportable ang pakiramdam namin ng aking asawa. Ngunit si Fatima ay mabilis kumilos, naghahatid ng pagkain, nag-aayos ng plato at maging ang paghuhugas ng plato. Ang nakakagulat, habang lumilipas ang oras, natural na sumusunod kami ng aking asawa sa ritmo ng trabaho. Sa una, kakaiba at hindi komportable ang pakiramdam, ngunit nagsimula akong maramdaman ang halaga ng trabaho, lalo na ang mga ngiti ng mga manggagawa na tumatanggap ng pagkain na inihanda namin at nagpapasalamat. Naantig nito ang aking puso. Pauwi, matapos ang volunteer activity, lahat kami ay napuno ng kakaibang damdamin. Kahit pagod, nakaramdam kami ng kasiyahan sa parehong oras. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Kumusta po? Tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at sumagot, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Sa una, hindi komportable dahil ito ang kauna-unahan kong karanasan, ngunit pagkatapos, naging natural na lang. Tumango ako. Sabi mo, madalas mo itong ginagawa sa Pilipinas, di ba? Ano ang pakiramdam noon? Kumislap ang mga mata ni Fatima. Sa una po, pinilit kaming gawin ng paaralan, pero habang ginagawa ko, naging masaya ako. Ang pinakamahalaga, hindi po mahalaga kung sino ako o kung gaano ako kayaman, isa lang po akong tao na tumutulong sa isa pang tao. Napakaganda po ng pakiramdam na iyon. Noong gabing iyon, malalim akong nag-isip. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, ano ba talaga ang halaga na hinahanap namin sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang tunay na mahalaga sa gitna ng mga pribilehiyo at kayamanan? Ano ang nawala sa amin? Tila ibinalik ni Fatima ang mga bagay na iyon mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang oras. 2 linggo na si Fatima sa bahay. Kahit malapit na ang enrollment sa kolehiyo, sabi ni Fatima, mas gusto niyang mag-aral sa isang universidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Sa una ay tumutol kami, ngunit ngayon, nagdesisyon kaming igalang ang kanyang pinili. At gayong, kaarawan ni Fatima. Noon,
Nagdaraos kami ng marangyang party, nag-iimbita ng maraming tao. Ngunit sabi ni Fatima, gusto niya lang magdiwang ng simple kasama ang pamilya at humingi siya ng isang hindi inaasahang regalo. Mayroon po ba akong pwedeng hilingin na espesyal na regalo sa kaarawan? Siyempre, kahit ano, sagot ko. Gusto ko po sanang maghanda ng hapunan para sa pamilya gamit ang mga recipe na natutunan ko sa Pilipinas. Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Ang aming bahay ay palaging may professional chef na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ay hindi inaasahan. Gusto mo bang tulungan ka ng chef? Umiling si Fatima. Gusto ko po talagang gawin ng mag-isa. Sa Pilipinas po, natuto po akong magluto sa nanay ng host family. Kaya, sinakopi ni Fatima ang kusina. Sinubukan siyang tulungan ng mga katulong, ngunit nagpumilit si Fatima na siya ang gagawa ng karamihan. Kahit hindi komportable ang pakiramdam, nang makita ko ang kumpiyansa ni Fatima, nagdesisyon akong maghintay. Pagdating ng gabi, ang mesa ay puno ng maingat na inihandang pagkain. Sinigang na hipon, adobong manok, pansit, at iba pang mga ulam. Lahat ay gawa ni Fatima. Maligayang kaarawan, Fatima, sabi ng aking asawa habang itinaas ang kanyang baso. Ngumiti ng malawak si Fatima. Salamat po, Tainay. Nagsimula kaming tikman ang pagkain na inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi kasing sarap ng luto ng professional chef ang lasa. Medyo maalat ang ilang sangkap. Ngunit ang kakaiba, mas masarap ito kaysa sa anumang marangyang pagkain dahil ito ay pagkain na inihanda ng may pagmamahal ng aming anak na babae. Kumusta po? Tanong ni Fatima nang may pag-aalinlangan. Napakasarap, anak, tapat kong sinagot. Matapos kumain, oras na para hiwain ang cake. Biglang nagsalita si Fatima ng mahina. Sa totoo lang po, may gusto pa po sana akong sabihin. Seryoso kaming tumingin kay Fatima. Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto ko pong ipagpatuloy ang volunteer work sa center. At sa hinaharap, gusto ko po itong maging propesyon. Namutla ang aking asawa. Ang isang miyembro ng aming pamilya ay magtatrabaho sa isang propesyon na tulad nito mahirap isipin. Ngunit nang makita ang seryosong tingin ni Fatima, alam kong hindi ito isang biglaang ideya. Bakit gusto mong gawin ang ganoong trabaho? Tanong ng aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Nang mamuhay po ako sa Pilipinas, na-realize ko po ang isang bagay. Ang mga pribilehiyo na mayroon ako ay hindi ko po pinaghirapan. Suwerte lang po na ipinanganak ako sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, tungkulin ko na gamitin ang pribilehiyong iyon upang tulungan ang iba. Lubos akong humanga sa mga salita ni Fatima. Ang aking batang anak na babae ay may ganitong lalim ng pag-iisip. Pareho akong nagulat at ipinagmamalaki. Gawin mo ang gusto mong gawin, sabi ng aking asawa sa huli. Igagalang namin ang desisyon mo. May luha sa mga mata ni Fatima. Maraming salamat po, Tainay. Siguradong hindi po ako maiintindihan ng iba. Noong gabing iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay hindi isang pagkakamali. Maaaring sabihin na ang desisyong iyon ang nagpahintulot kay Fatima na lumaki bilang isang tunay na tao. Si Fatima ay hindi na isang prinsesa. Siya ay isa lang taong naghahanap ng sarili niyang landas at isa siyang napakagaling na tao. Na-realize ko kaagad na ang tunay na pribilehiyo ay hindi pera o posisyon, kundi ang pakiramdam ng koneksyon sa iba at ang pananampalataya na kaya niyang mag-ambag sa mundo. Itinuro sa amin ng Pilipinas ang pag-unawa sa pagiging tao at nagdala ito ng bagong simula sa aming buong pamilya. At ako, ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Siguro, ako rin ay makakapamuhay na mas tulad ng isang tao tulad ni Fatima. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. May nagsabi na ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa maliliit na pag-uugali. Siguro, ang mga bagay na madali nating binabalewala ay maaaring maging turning point sa buhay ng isang tao. Sana, ang kwento ngayon ay magbigay sa inyo ng pagkakataong huminto at pag-isipan ang ilang maliliit ngunit mahahalagang bagay. Salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Magdadala ako ng mas magandang video bukas. Ang inyong pag-follow, like at suporta ay ang pinakamalaking inspirasyon sa paggawa ng aming mga video. Sa hinaharap, patuloy kaming magsisikap na magbigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon sa lahat. Maraming salamat po.